Uy, let's go! Yan, that's life. Even though you're not feeling well, you need to work. Okay? So, hello my dear Capricorn. Hello, 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 hello. This is your first 15 days of July. This is from July 1 hanggang July 1 hanggang July 15, 2024. And this is general reading. I'm not feeling well talaga. Okay. Okay, my dear Capricorn. Ganyan talaga ang life. Even though you're not feeling well, you need to work. Kasi hindi hinto ang mundo para sa'yo. So hanggang kaya, go. Pero pag hindi na kaya, of course, itulog na yan. Diba? Ipahinga na yan. Okay, my dear Capricorn. Overwork. Okay, let's go na tayo, my dear. Hanapin na natin ang iyong mga oracle cards. Sabi nga dito, we need to let go of each other. Baliktad yan pagdating sa'yo, my dear. Okay? Dito na lang sa taas. We need to let go of each other. So, ang nakukuha ko, my dear, dito sa card na to is more on letting go with the energy. Okay? Parang panahon na parang anak. Diba? Parang bata. You need to let go yung energy na yon. Okay? We need to let go of each other. Pero hindi lang ikaw. Pati na rin yung kabilang energy, my dear. Need to let go. Need to move on. Need to, basta, need. Okay? Let's go. My dear Capricorn, additional cards tayo. Mass. Deception. Okay, so my dear, first 15 days of July, meron kang makikita or meron kang ma-discover na energy of deception or energy ng panloloko, okay? Pretending or somebody that is pretending. So parang panahon na para, alam mo yon, i-let go yung energy ng somebody that is pretending. Or pwede naman, my dear, this is you. You are pretending na parang everything is okay even though it's not okay, ganon. Pero you need to let go of anything na meron connection, my dear, sa pagpapanggap or pretending. Okay, bakit ko binitawan to? Okay, ayun. Binitawan ko yung card. Eternal love. Nasa love, my dear, ng relationship. Okay, more on love. Okay, pero ang pinaka matatamaan, my dear, is yung relationship. Okay? So, I guess, kahit na siguro gano'n mo kamahal yung isang tao, basta parang pakiramdam mo hindi na totoo, or parang pakiramdam mo siguro ikaw lang yung nagmamahal, my dear Capricorn, you need to let go. Parang sinasabi dito, my dear, ng card na kung tayo talaga. Energy of death. And introvert. My dear, meron magtatapos dito. Dapat, lang to, 4 cards lang to. Okay, ayan o. Meron tayong energy ng death. And introvert, privacy. Okay? So, ang nakukuha ko dito, excuse me, is between the energy of 2 people or 2 person. I think maraming tinatago tong tao na to sa'yo. Maraming pretending na nangyayari sa energy. Pero yung energy ng pretending, my dear Capricorn, is hindi ko lang siya kino-close nang nandun lang sa kabilang side. Nakukuha ko siya na pati din sa'yo. Posibleng you're pretending that everything is okay. Posibleng you're pretending na okay pa ang lahat, everything is okay, or you're pretending na mahal mo pa siya, or something like that. Pero hindi na. Pero pakiramdam ko you're pretending that everything is okay, na okay yung mga bagay na ginagawa niya kahit na hindi. Okay, yun ang nakukuha ko dito. So, ang reason, my dear, of letting go of each other or asking for an space is because of parang lack of communication. Yun ang nakukuha ko, my dear Capricorn. Medyo mabigat siya kasi nasa loob siya ng eternal love.
pagpasok ng energy ng eternal love, my dear, parang sinasabi na kung tayo talaga magkikita at magkukrus at yung landas natin, magkikita at magkikita pa rin tayo. Pero marami sa inyo, my dear, ang gagawa ng ending, gagawa ng cut-off, my dear, because of yung pagiging malihim ng tao or pagiging mapagpanggap ng tao na yun. Yun ang nakukuha ko, my dear. Aalisin mo siya sa buhay mo because yun nga, masyado siyang nararamdaman mo na hindi siya totoo. Yun lang yun. Nararamdaman na hindi siya totoo or baka nararamdaman mo na ikaw lang yung nagmamahal sa kanya, so on and so forth. Okay. So, additional cards tayo, my dear Capricorn. Sakit na lalamunan ko nito, T. Parang may something sa lalamunan ko. May nakabara. Ganon. Pero sige. Isigaw mo yan! Okay, let's go tayo, my dear Capricorn. Okay, let's go. Additional cards para sa ating mga my dear Capricorn. Ang sad ng energy, my dear Capricorn, because you need to let go yung energy na yon kahit na sobrang importante ng tao na yun sa'yo. I can feel na sobrang importante ng tao na yun sa'yo kasi nararamdaman ko na binibigay mo yung kalayaan niya, my dear. Yun ang nakukuha ko, parang malaya ka na. Do whatever you want. Hindi mo na kailangan sabihin pa sa akin kung saan ka pupunta. Hindi mo na kailangan magpanggap. At the same time, hindi ko na rin kailangan magpanggap na everything is okay. Kumaga, hinga muna tayo parehas. Kasi ang toxic nung connection natin eh. Yun na nakukuha ko. Let's go, my dear Capricorn. Ang kati talaga na lalamunan ko. We have here the Ten of Swords. Taglit lang, ha? Taglit lang. Ang kati niya. Okay, we have here the Ten of Swords, my dear. Ang dami nahulog na card, pero siya yung naka-flip. So, Ten of Swords. This is energy of ending. Okay? Ending din to, my dear. Isang energy din to, my dear, na parang you're looking forward sa new beginnings. Kasi dahil may sun dun sa likod. Pero this is more on ayaw mo nang mag-isip, ayaw mo na ng stress, or ayaw mo na nagkukos sa'yo ng stress, or nagkukos sa'yo ng problem. So, you're setting this energy free. No, parang bahala ka na nga kung anong gagawin mo. Kung magloloko ka, bahala, magloko ka na. Kung loloko, parang ganun, bahala ka na kung saan mo gusto magpunta. Parang ganun. Okay? Birang binibigay ko na yung kalayaan mo. Malaya ka na. Magagawa mo na. Yun na eksakto, my dear, na energy. Ang lahat ng gusto mo. Kahit mas, diba? Death card, my dear. You're setting this energy free. Pagod ka na eh. Yun yung mismong kanta, yung kinakanta ko ngayon, my dear. Malaya ka na. Pero ang kagandahan dito, my dear, is you're looking forward na in the near future, kung talagang kayo talaga. Okay, we have here the energy of the Chariot. Okay. So, posibleng, you're balancing your emotion. Hindi ito magiging madali for you, my dear. Hindi magiging madali sa'yo kasi ang Chariot natin is also a warrior. Kailangan niyang magpakatatag, my dear. Kailangan niyang, alam mo yun, maging strong. Because of, posibleng marami ang sumasandal sa'yo. Maraming kumakapit sa'yo, my dear, at hindi ka pwedeng mag-collapse. Posibleng meron kang anak, or you have this family, posibleng you're a breadwinner, and hindi ka pwedeng mag-collapse. Yun ang nakukuha ko dito na energy. Palaban yung energy mo. It really doesn't matter kung meron man mawawala sa buhay mo. Ano is really doesn't matter kung meron mawawala sa buhay mo. Kung meron mang mawawala, kasi meron talagang mawawala. May death card ka sa taas, may death card ka sa baba. So, meron talagang mawawala. Meron ka talagang i-let go. Yung ibig kong sabihin dito, my dear, is more on kahit nangyayari tong stage na to that you are finally realizing na hindi na dapat ipilit ang mga bagay na hindi na nagwo-work.
you are still strong. Maano pa rin talaga yung energy mo, my dear. Matikas pa rin, in short. Okay, let's go tayo, my dear Capricorn. Ayan. May 3 of Swords ka, my dear. Pero marami to. Marami to. Meron kang 3 of Swords. Ayan. Itong 3 of Swords, ilalagay ko siya dito sa taas. And then, tatlo to eh. Yung dalawa, my dear, ilalagay ko sa clarification ng 10 of Swords at saka ng Death card. So, dito pa lang, my dear, kitang-kita mo na hindi talaga madali sa'yo tong gagawin mo na pagpapalaya. Pero, ayaw mo na rin maging paranoid and ayaw mo na rin lokohin yung sarili mo na everything is okay. No? Kasi this is just more on pretending. No? Ayoko kasing i-close, ulitin ko, my dear, ayokong i-close na mapagpanggap lang itong tao na to. Oo, mapagpanggap siya, pero posible, my dear, na you are also pretending. Sa loob ng connection ninyong dalawa is full of pretending na everything is okay, masaya tayong dalawa. Yun ang nakukuha ko. So, 3 of Swords. Kapartner ng ating 10 of Swords is the King of Cups over here. So, waiting energy to, my dear. Sabi ko pa nga sa'yo, my dear, kahit na pinapalaya mo siya, pinapaubaya mo sa universe and the energy of Magician. No? Dahil dito, my dear, magkakaroon ka ng fresh start. Yes, nararamdaman ko, tama yung energy, my dear. Meron fresh start na naghihintay sa'yo, posibleng panibagong relationship, no? Posibleng panibagong career, pag-bloom ng usapin ng pinansyal, okay? Yung pag-ending mo, my dear, is mag-activate ng swerte mo. Okay? Yung pag-alis mo dito sa connection na to, pag-alis mo sa energy nitong tao na to, will trigger yung energy of blessing sa'yo. Kasi ang combination ng Death card and the Magician is reborn. As in, parang namatay na nabuhay. Parang ganun yung energy niya, my dear. So, it is a very, very nice, my dear, kasi maraming magbubukas na energy sa'yo. Kaso, hindi mo naman kino-close talaga ng 100% yung door sa tao na to. You are still hoping na sa tamang panahon, di ba, pag nag-matured na talaga siya, at pag alam niya na talaga yung mga bagay na gusto talaga niya sa buhay niya is babalik at babalik siya. At kung talagang kayo talagang tinadhana sa isa't isa, ay pagtatagpuin kayo ulit. Okay? Yun ang nakukuha ko dyan. Let's go. This is the 8 of Cups. Kapartner ng Chariot. You're just trying to be strong sa energy ng Chariot. Pero kung makikita mo, talagang nawawalan ka na talaga ng pakialam, my dear. Or parang gusto mo lang talagang makawala from this toxic energy na nangyayari. Okay? And most definitely, meron kang 3 of Swords. So, marami na talagang pain inside. Okay? So, clarify na natin to, my dear. The 3 of Swords. Ayan. Posibleng meron ngang kasal. Okay. Posibleng you are married. Ang daming card nito. Tatlo to. So, we have here the Hierophant. We have here the 7 of Cups. And we have here the 9 of Swords. The Queen of Swords. Sorry. Bakit 9 of Swords? The Queen of Swords. Okay. So, itong tatlong card na to, symbolizes yung tatlong sword na nakatarak dito sa puso. Okay, yun na nakukuha ko. Kaya tatlong card siya because it symbolizes the 3 swords na nakatarak dyan sa puso mo. So, I think dito sa 7 of Cups, my dear, this is related sa energy ng mga promises. Mga pangako niya na hindi niya tinupad, my dear, yun ang nakukuha ko. Dito naman, my dear, sa energy ng Queen of Swords, okay, this is more on the explanation, no? Yung tamang sagot, yung tamang explanation, siguro sa mga mistakes na ginawa niya sa'yo, na hindi mo nakuha, or posibleng ikaw na lang mismo yung nag-adjust, kasi alam mo naman, hindi naman siya magsasabi ng totoo, so, yon. And, this is more on legal matter ang nakukuha ko, So, posibly, my dear, na baka meron din siyang ginagawa na may kinalaman sa energy ng mga legal. But this is more on marriage also. Okay? So, posibly din, my dear, na yung promise sa harap ng altar. Okay? Pero parang pakiramdam ko may kinalaman sa energy ng legal. It's more on posibleng sa marriage yung dalawa. Or parang more on nagiging wais yung energy niya. Parang
may makukuha ba ako? Yung parang mga ganun nakukuha ko, my dear, na energy. More on parang personal benefits ang nakukuha ko na energy. Okay, bottom deck of the card, my dear, is the 9 of Cups. Matagal mo na itong hinihintay. So, ang mangyayari, my dear, sa first 15 days of July is the bell. No, yung kampana, my dear, maririnig mo na lang siya ng pusa or mararamdaman mo na lang na it's about time to let go. Posibleng matagal mo nang alam to. Kasi may energy ng mas sa taas eh. Matagal mo nang alam or matagal mo nang nararamdaman. You are just pretending na kaya pang iligtas yung connection. Okay? So, my dear, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of July. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click lamang po notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apple J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear! Yes, nagawa ko rin!